Nag-uusap si Jesus at ang babaeng Samaritana sa may balon. At mula sa kanilang usapan ay nagbahagi si Jesus ng mga aral ukol sa kaugalian at pagiging Kristiyano. At ang estilo ng pagiging Kristiyano ay panawagang maging isang mabuting tao sa lahat ng oras o panahon at lahat ng pagkakataon. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo bukas kasama si Father Egay de Jesus. Pilipino. Pag meron tayong bisita at biglaang pagdalaw, ang una nating reaksyon, itago lahat ng kalat sa gilid, sa ilalim, para hindi mahalata na marumi bahay natin. Kasi ang iniisip natin, yung sasabihin ng mga tao. Sa psychology po ang tawag dyan, self-image. Kaya siguro, tayo mga Pilipino, ang ating ugali mag-please. To please everybody and to please man. Kahit sa videoke, pagka pupunta tayo sa videoke, di ho ba, sasabihin natin, nahiya ako eh. Pero, aantay mong pilitin ka muna. At sasabihin mo, oh, sige, pinipilit niyo ako, kakanta na ako, yung number ganon. Yung pala naman, alam, marunong, kunwari pang, hindi. Ang gusto lang natin, pinipilit. At pag kumakanta na tayo, kailangan marinig natin yung more. Bakit? Kasi it pleases to our ears na para bang kanta ka pa. Mga kaibigan, lagi tayong apektado ng sinasabi ng mga tao. Maraming nakapag-aasawang nabubuntis na hindi naman dapat pakasal. Nang dahilan lamang, ano na lang sasabihin ng mga tao? Mga kaibigan, hanggang kailan tayo maibibilanggo sa pananaw na yan na tayo mabubuhay sa sasabihin ng mga tao? Anong sinasabi sa Ebanghelyo ngayon? Huwag kayong matakot sa tao. Yung sasabihin ng tao. Kaya ka ba gagawa ng isang bagay just to please them? Ano sabi ni San Pablo? Please God than to please man. Ang importante, yung gawin mo ang totoo, gawin mo ang tama, at gawin mo ang gusto ng Diyos. Sapat pag ginawa mo ang gusto ng tao, pag hindi sila natuwa, malulungkot ka. Pero pag ginawa mo ang gusto ng Diyos, kahit ano sabihin ng tao, basta natutuwa ang Diyos sa atin. Sa panahon ngayon, mga kaibigan, ito po nangyayari sa atin. Ang pinag-uusapan, hindi na issue. Ang pinag-uusapan, sino, kanino, at magkano. Di ho ba yung reproductive health? Bago naman magkaganyan, maaprubahan at aaprubahan. Ang pag-uusapan dito, magkano lagay. Para iboto. Yung sasabihin ito at sasabihin noon. Kasi we're pleasing man. Pero ang sabi ng Diyos, ipaglaban ang buhay, alagaan ang buhay. Therefore, ang reproductive health, it's not pleasing God. It's only pleasing man. Ang mga taong pinasaya mo, mawawala rin yan. Pero sa uli, tayo magsusulit sa Diyos. At huwag natin kakalimutan, sapagkat kahit buhok ng tao na nahulog sa lupa, bilang ng Diyos. Alam ng Diyos. Kahit ang baso ng tubig na ibibigay mo, alam ng Diyos, bilang ng Diyos. You please God than to please man. Mga kaibigan, magpakatotoo tayo. Yung totoo sa puso natin. Sapagkat yung totoo sa puso natin ay kaloob ng Diyos. Yung totoo sa puso natin ay katotohanan ng Diyos. Yung totoo sa puso natin ay katarungan ng Diyos. Huwag tayong paapekto sa sasabihin ng iba. Mas maapektuhan tayo sa sasabihin ng Panginoon. Please God than to please man. Sapagkat ang mga taong pleaser ng tao, mga kaibigan, ay walang katahimikan at walang kapayapaan. Kahit i-chismis dyan, basta tama ginagawa mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa tao. Kahit buhay mo, ialay mo para sa katotohanan ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ang Diyos ang bahala sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ang mga tao na sumusunod sa gusto lang ng tao, batas ng tao, na malayo sa batas ng Diyos, mga kaibigan, ang mga taong yan ay walang katahimikan. Minsan may magtatay na pupunta ng palengke, at sa kanya pagpunta ng palengke,
ititinda nila yung kabayo. Ang ginawa ng tatay, pinasakay yung bata sa kabayo at sila'y naglakad. Alam niyo mga kaibigan, habang sila'y naglalakad, nagtitingin na ng mga tao. Tinan mo naman, no? Walang kwentang anak yan. Biruin mo, tatay naglalakad. Anak yung nakaupo. Grabe mga bata ngayon. Maya-maya, numalinig ng mga tao yan, di syempre, nung mag-ama, napahiya. Kaya ang ginawa na ngayon, pinababa yung anak, yung tatay naman sumakay sa kabayo. Tapos sabi ng mga tao, grabe naman yung tatay na yan. Walang pagmamahal sa anak, lumalakad. Samantalang tatay nakasakay sa kabayo. Grabe. So, nakinig sa chismisan, naapektuhan. Kaya ang ginawa ngayon ng tatay, kinuha yung bata, sinakay sa kabayo. At sa kanilang paglalakad, patungong palengke, sabi ng mga tao, walang yang mag-ama yan. Di na nahiya. Biruin mo, yung kabayo, kinakawawa nila. Grabe. We have to fight for animals' right. Nag-isip na yung mag-ama. O nga, no? Animals' right. So, bumaba yung mag-ama, pinasan yung kabayo. Alam niyo mga kaibigan, pinagtawanan sila ng mga tao. Bakit? Eh, sino ba namang tanga yung may daladalang kabayo, papasan may paa naman? Mga kaibigan, sa huli, kung lahat ng sasabihin ng tao, pakinggan mo, wala kang magagawang mabuti. Listen to your conscience, listen to the voice of God. It will make you free, for God is enough. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito po inyong lingkod si Father Egay de Jesus, Parish Priest mula sa Nuestra Señora de Lourdes Parish, DRT, Bulacan.